Tinatanong ako kung ako daw ay may kasi. Sabi ko na, alam niyo kung bakit? Gusto ko kayo lahat. Dito ang tinig. At saka papatayin natin. Papatayin natin po. Sabi ba? Alam niyo kung bakit? Kasi pinapanood ko yung video. Yung sa YouTube, yung ginagawa. Nakita ko yung buhok ko nakaganon. Pangit eh. Pogi. Okay. Nung ako'y maliit pa, ay may sinabi sa akin ang ako po'y bunso sa 8 magkakapatid. Sino pinakamarami dito? 7? 7? Marami kami sa inyo, kami 8. Meron pa kami last one na hindi na po. Anyway, ako ang pinakamaliit sa amin. Sa bunso, pero sa height natin. Ngayon, natatandaan ko noon na sabi ng aking kapatid na kami raw ay merong aso. Na yung aso namin yung nag-umalis ng baka. Napakatagal na. Lumipas na ang napakaraming taon na nawala ang aso nito. Pero minsan, isang araw, yung aso namin yun, sabi na kasi hindi ko pa naman, wala pa naman pagkakatina. Ang aso daw na ito ay bumalik sa aming bahay. At simula noon ay hindi na umalis hanggang ang aso ito ay namatay. Ibig sabihin, matagal siyang nawala, subalit siya ay muling bumalik doon sa aming tahanan. At sa kanyang pagbabalik siya ng malagi hanggang sa kanyang kamatayan. Naalala ko rin doon sa banal na kasulatan na mayroong talinghaga na ibinigay ang Panginoon tungkol doon sa isang anak na kung saan umalis ng bahay at kinuha niya sa kanyang ama ang lahat ng kanyang man. At siya ay namuhay sa sanlibutan at siya ay napariwara. Subalit dumating ang panahon na siya ay nakabalik sa kanilang tahanan at siya ay pinagyaman ng kanyang ama. Now, sabi ko, I do not like to become emotional. Bakit? For 38 years, 38 taon, hindi ko nakuha kanito. 38 years. At nagpapasalamat ako dito sa iglesia nito. Dahil binigyan nyo kami at aking pamilya ng pagkakataon na muli ako ay makabalik sa pagtuturo. 38 years na hindi ko hinawakan. Simula na ako'y maging mana ng pagkain. Ito'y dalawa eh. Meron pa ako sa bagong iba. Ganito rin, pero kulit yan. Ito yung aking dalawang tibli na hindi ko binitawan sa pagkain. But for 38 years, nagkaroon ng pagkakataon sa loob ng 8 taon, hindi ko po nagawa. At nagpapasalamat ako sa iglesia. Ang sabi nga ni MacArthur, I shall return. Ano sabi ni Schwarzenegger doon sa Terminator? I'm back. At sabi naman doon sa wrestling, let's get it on. Now I'm back, and let's get it on. Nakakatuwa sa pagkatatuntuan. Pastor, di ba nakita mo ito, iwanan ko itong Biblia dito, binuksan mo ba? Ano nakita mo? May mga notes po. Puro sulat, ano? For 38 years, ito ang aking buka. No, before, and then I got, hindi pa lang nawala. Naglipat lang ako ng mula sa spiritual papunta sa physical. Okay. Nawala pa.
Bukod sa, bago ako naging mananampalataya, ako ay kasama ng aking kapatid nung dumating ang mga Mormon sa Pilipinas. Ang aking kapatid ay naniniwala ko siya sa pinakasasampung Mormon dito sa atin. At ang aking kapatid na panganay ay mayroong posisyon na napakataas. Siya yung namamahala doon sa templo ng Mormon sa Blue Ridge. At ang aking mga pamangkin ay mga elders na rin. At meron akong isang pamangkin yata na magiging mataas ang grado doon sa Mormon. At yung isa kong pamangkin ay nanggaling sa Utah, sa Mormon doon, kasi Utah is a Mormon state. Ngayon, bakit ko sinasabi? Dahil sa totoo lang, ako ay nanggaling sa investigator ng Mormon. Malita ko, elementary ako na sa investigator ng Mormon. Okay, that's why I know. Hindi naman lahat, marami akong alam tungkol sa Mormonism. Because nanggaling kami. Okay? At isa sa katuruan ng Mormonism ay tinatawag na pre-mortality. No? Pre-mortality or yung tinatawag na pre-existence. Naniniwala sila na bago pa likhain ng daigdig ay meron ng maraming spirit intelligences. Marami na raw espiritu na may intelligence. At ang ginawa ng God the Father, ito yung Mormon at ginawa daw ng God the Father at ng God the Mother. Remember, ginawa ng God the Father and God the Mother ay inipon lahat itong mga spirit intelligences na ito at ito yung naging mga anak ng Diyos. Ngayon, anong mangyayari? Dahilan sa sila ay mga spiritong nandoon, kinakailangan nilang sila ay bumaba sa lupa at ipanganak, magkaroon ng pisikal na katawan na katulad natin, at ang kanilang layunin ay upang maging katulad ng Diyos. Ulitin ko, itong mga espiritong ito ay bumaba dito, nagkatawang tao, katulad na natin, o pumasok sa katawang tao, pinanganak itong mga espiritong ito, at ang layunin ay upang maging katulad ng Diyos. Ibig sabihin, meron bang mormong masama? Wala. Bakit? Dahil lang sa ang reason of their existence on earth is to become like or become God. So, paano ka magiging masama? Pre-existence. Bumaba sa lupa para maging mabuting katulad ng Diyos. Para sa kapatid kong pangalan. Alam niyo ito? Ito to. Ang aking kapatid na pangalan na dapat kasama ko ng bautismo sa Mormon. Pero siguro hindi laan talaga. Hindi makasama. Kaya ako hindi naging Mormon. Okay? Ang aking kapatid na Mormon ngayon, noong yan ay hindi pa napapabilang sa akin ko niya. Sorry po yan. Pero alam ko, lolo ka. Walang nga. Pareho lang tayo. Nang kapatid dito ay sa ba? Siya ay sundalo, pero sabi nga nila ay ang tawag sa kanila niya sa kapilitin ay si Tiger. Kasi Scout Ranger, ang kapatid Ranger, ang tawag niya si Tiger. Because talagang matabang siya sa bahay. Sabi nga nila ay pag daw yun yung namalo ng helmet Tiger sa mga talaga nababasag yung helmet to screening. At nagsasangla ng damit para lang makapagbilang. Pero dahil nasa siya ay naging Mormon, at ang sabi sa Mormon ay upang ikaw ay maging katulad ng Diyos. Alam niyo ba na ang aking kapatid ay sapsada ng Panginoon? Gumanap kayo ng pinakamabalik na tao o sundalo na meron dito sa Pilipinas. Number 1 kung ikakandidate ang aking kapatid. You know why? Sa militar, bago ka magkaroon ng tinatawag na valor, yung medalya ng valor ng kapitingan mo, ay kinakailangan mong lumaban ng matikas. At dapat exemplary ang gagawin mo ng labanan para ikaw ay manominate para sa valor. Yung medalya ng valor. At sabi niyo kasi pag naging valor ka, meron ka pang extra, alam ko 70,000 na extra sa salary mo. Ito yung sistema ng West. Dagat. Na kinakailangan maging matapang ka para ikaw ay mabigyan. Pumatay ka, kinakailangan patay, lumaban ka, bago ka mabigyan ng valor. Pero sa eastern side,
ng pakikipaglaban sa Sun Tzu, kasi ako yung nag-translate ng Sun Tzu into yung Sun Tzu the Art of War in Tagalog in a context. Ako yung nag-translate niyan. Pwede niyong bilhin sa Lazada. Available sa Lazada. Ayon kay Sun Tzu, ang tunay na katitingan, ang tunay na katotohanan ay kung lupigin mo ang iyong kaaway ng walang tumatay. Yun yung talagang pinakamahusay na uri na laban. And you know my brother, scout ranger yun. Dadating ang uuwi siya galing sa misyon, uuwi sa kampo. Ang tanong ng mess sergeant, sinong dumating? Si Ranger Joe. Masama na ang pakiramdam ng mess sergeant. Alam niyo bakit? Ilan ang dala? 8. 8 kaaway. Bakit nagdadala? Bakit may 8 kaaway? Sapagkat hindi niya pinapatay ang kanyang kaaway. Alam niyo ba na magtsatsaga siya kahit 1 linggo, 2 linggo, gagapangin nila yung kanilang kalaban para lamang makuha ng buhay? At merong isang insidente, alam ko, na kung saan meron dyan sa internet, ibang opisyal na nakalagay, ibang tao. Pero alam ko, kuya ko yun. Sa internet, nandiyan dyan. Siya yung gumapang doon sa 8 kaaway. Araw, tinanggal muna yung mga baril na tutulog at saka ginising. At hinuli. Kapatid ko ang nilawan. Bakit ko sinasabi? Dahil lang doon sa kanilang katuruan na kapag ikaw ay napasama dito sa mission, ikaw ay babaguhin sapagkat ang iyong intention ay upang maging katuruan. So hindi ka gagawa ng sama at hindi ka gagawa ng kaaway. Now, dumako tayo sa atin. Naniniwala ba kayo na bago pa nila lang ang mundo, existed na? Bago pa, katulad lang, meron silang pre-mortality, di ba? Pre-mortality ang tawag sa mga. Pero sa Kristyanismo, meron tayong tinatawag na predestination. Narinig niyo ba yung salitang yan? Predestination. Ibig sabihin ng predestination is yung actually galing ito sa Latin word predestinary. Ako kung tama yun. I guess Greek, pero yung Latin hindi masyado. Predestinary, na ang ibig sabihin ay determined beforehand. Ibig sabihin to determine beforehand. At ang mga Kristiyano, sa pag-aaral, lalo na ni John Calvin, ang sinabi niya dun sa tuli, he used sa unlimited, unconditional election, na ang mga mananampalataya daw ay bago pa lalangin ang sanlibutan nito, ay pinili na ng Diyos para sa kaligtasan. So, ibig sabihin, kung bakit kayo nandiyan sa upuan yan, ay hindi pa kayo ipinapanganak, hindi pa nagagawa ang mundo, nandito kayo sa upuan. Now, meron pa tayong ebidensya? Meron pa tayong ebidensya? Tingnan ninyo yung Efeso 1:4 hanggang 5. Kaya ako hindi naglagay dito, ay gusto kong ang tingnan ninyo yung Biblia ninyo. Kaya nga meron tayong mga Biblia pala dito, ano? Ang dami pala dyan. Kaya sabi ko, pag ako mag-mensahe sa susunod, yun lang hindi isa para isa lang yung binabasa. Ano, hindi iba-iba. Alam ko dito, chapsuy tayo. Yung iba, electronic pa nga, di ba? O yan, kikita ko, iPhone niya, papindot-pindot, ang bilis pa nga. But next time, if I will be speaking, since marami tayong Bible, I would like for you to read it doon sa print. Para iisa ang ating kaisipan. Okay. Doon sa Efeso 4, Ephesians 1, 4 and 5. Now, tingnan natin ito. Okay, ito ha. Ipakita ko kasi doon sa nanonood, doon sa YouTube. Subscribe naman. Okay. Kasi parang gusto kong makita nila na sa Biblia natin kinukuha at hindi tayo hugot-hugot. Ano? Kasi ang daming nagagawa ngayon ng account, ang daming ngayon nagagawa ng mga content. Pero yung iba, sniper. Yung sniper, Bible sniper, kukuha ng mga naratibo, tapos, o kaya kukuha ng mga tao, nagbibideo sila, may mga tao pagtatanong dyan, tapos pag nagtanong na ganyan, titirahin agad ng talata sa Biblia, tung! Bible sniper yun. Ginagamit yung talata ng Biblia, ginagamit ang Biblia para kunwari sasagot, bibilib naman ng mga maraming tao. Pero sa katotohanan, tama ba yung sagot mo? Ibig sabihin, tama ba sa konteksto yung ginamit mong talata sa Biblia para sumagot? Kalimitan hindi. Kasi sniper nga eh. Hahanap lang ng talata, natutugma doon sa kanyang tanong. Pero ang tanong sa konteksto ba nito, yung ba ibig sabihin? Hindi.
Ngayon, hindi naman tayo gano'n. Kaya maliwanag na pinapakita ko na ang ating sinasabi ay hindi hugot. Okay, Efeso 1:4 hanggang 5. Ito ang sabi. Ayon, hanggang nyo mabuti ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Naintindihan nyo? Ang sabi dito, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan. Tama ba ito? Tama ba ito? Pinili daw tayo bago itinatag ang sanlibutan. Ibig sabihin, nauna pa kayo kay Eva. Di ba? Maraming, alam niyo ba sa Biblia, napakaraming magagandang bagay. Maraming lihim dito. Kinakailangan nyo ng tuklasin. Kailangan ng tuklasin. Anong sabi dito? Yung sa forma, pre-mortality, existence of the spirit intelligences, tapos yung God the Father and God the Mother, God and them all together, at ginawa silang sons of God, ipinanganak sa lupa to become like God. Sa atin, iba. Different. Sapagkat ang sinasabi ni Apostol Pablo, nung sulatan niya yung mga taga-Efeso, ang sinabi ni Apostol Pablo, hindi niyo ba alam na kayo, which is applicable din sa atin, no? Na bago pa sinabi niya, kayo ay pinili. Ibig sabihin ng pinili, sa marami, kinuha ka doon. Hiwalay ka sa kanila kasi pinili ka nga. Alam mo, pag pinili, kasama lahat. Hindi. Ibig sabihin, pag pinili. Meron lamang sila na kinuha. At ang sabi dito, yung pagkapili daw ng Diyos sa atin ay ginawa niya bago pa itatag ang sarili. Ganon kayo kahalaga. Ganon kayo ka-precious sa Diyos. Dahil yung inyong existence in the flesh right now had been projected, predetermined, even before the foundation of the world. Gets that? So you are not just an ordinary person na nakaupo dyan. Kakaiba sa lahat. Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa kanyang kasulatan na kanyang kinasiyahan at ipinaalam sa atin kung ano ang kanyang kagustuhan na tayo ay predestined. Pinili bago pa gawin ang sanlibutan. Okay ba sa inyo? Ewan ko na lang. Diba? So, hindi nyo akalain. Ganun pala yun. Bago palalangin ang sanlibutan, ay nandoon na sa foreknowledge. Foreknowledge. Sa intelligence kasi ang foreknowledge, ibig sabihin, dapat malaman mo na mauna ka para alam mo kung ano gagawin. Yun yung foreknowledge intelligence. At dito, ang sabi bago palalangin ng Diyos, ang sanlibutan. Yung existence natin ang una. At nung tayo ipinanganak dito sa lupa, alam na ng Panginoon na tayo ay magreresuhan sa kanyang pagtawag para sa kaligtasan. Now, ito'y palagi ko sinasabi. Paano yan? Kung talagang siya tinawag para sa kaligtasan, biruin mo, lahat ng ginagawa niya, kalokohan, tapos yung ba tinawag sa kaligtasan? Tatandaan niyo si Dimas. Si Dimas, yung tawag nila, doon sa nakapako sa krus. Tatlo sila doon. Kailan nalaman ni Dimas na siya ay kasama sa kaligtasan? Bago siya mamatay. So, hindi natin pwedeng sabihin o hatulan ang sinuman na walang yan ng tao yan, hindi yan pinili ng Diyos. Hanggat hindi nalalagot ang kanyang hininga, wala tayong karapatan na humagot kung ano ang tao. Tandaan niyo si Dimas. He was saved ng Diyos sa kanyang hiling, yugto ng kanyang hiling.
Parang ang hirap naman. Ako pala yung tinalaga ng Diyos sa kaligtasan. Lahat ng kawalan niya ang ginawa ko. Pagkatasak ako ng mamamatay, tsaka ako nagkaroon ng pagtanggap sa Kanya. Wala man akong nagawa para sa Panginoon. But it doesn't matter. Na-fulfill ang kagustuhan ng Diyos sa iyo na ikaw ay mag-respond sapagkat even beforehand, you had no choice. Ganda, no? Pinili tayo ng Diyos. Now, ang problema ay ganito. Ayos ba ko? Okay. Ito ang problema. Sinasabi ng maraming tao dyan, kung ganyan ang inyong paniniwala, yang palang Diyos ninyo ay hindi makatarungan. Hindi makatarungan, nanloloko lang kayo dahil pinuhin nyo, kayo sinasabi nyo na bago palalangin ang sanlibutan ay kayo pinili na ng Diyos, predestination. Saan nyo makikita sa Biblia? Ano, binasa natin, unang Efeso 4:5. Eh, ang palang Diyos nyo, hindi makatarungan, eh bakit yung Diyos nyo namimili? Di ba? Unfair yung ganyo. Nalalangin niya ang lahat ng tao, pagkatapos mamimili siya ng tao para sa kaligtasan. Teka muna, baka nagluloko ng tayo dito. Tingnan natin. Bakit? Hindi ba ito, Biblia, pinag-aralan natin sa Escritura? Ang Biblia ay ang katulad ng collective bargaining agreement. Kung ito'y kumpanya, collective bargaining agreement, ito ang kung may-ari ng kumpanya, itong company, kayo ay labor, nagkakaroon kayo ng CBA para kayong dalawa ay magkaunawaan, hindi ba? Walang awayan. Dahil nando sa CBA kung ano ang nakasulat at batayan kung paano kayo magkatrabaho ng dalawa. Hindi ba? Kung ang Kongreso naman ay gumawa ng batas, meron silang tinatawag na IRR, Implementing Rules and Regulation, after nang magkaroon sila ng hearing. At isinusulat ang implementing rules and regulation para pag kung ano yung kanilang pinag-usapan, yun ang susundin. Diba? Ngayon, ang Biblia ay ang CBA ng Diyos at ng tao. Ito, ang ating batayan ng usapin patungkol sa ating Panginoon at ang tao. Nakasulat lahat dito kung ano ang gusto ng Diyos at kung paano magre-respond ang tao sa kanyang kagustuhan. Nandito na CBA natin ito between God and man. Ito yung CBA. Ito yung IRR. Ngayon, ang sabi ng isang empleyado ay pinarusahan si siya, tinanggal siya sa trabaho. Nagreklamo siya sa labor. Walang karapatan ang kumpanya niya na ako ay tanggalin sa trabaho dahil hindi ko naman alam yung nakasulat sa CBA. Hindi ko alam Hindi ko naman nabasa yan Bakit yung tatanggalin? Katwiran ba yun? Kaya nga ginawa ang CBA para basahin mo at nang malaman mo kung ano ang panuntunan ng kumpanya. Kung hindi mo alam, hindi na kasalanan ng kumpanya yon. Tama o mali? Ganon din sa eskwelahan, merong handbook. Ang handbook ay ginawa para sa kapakanan ng eskwelahan at ng mag-aaral. Kung magkaroon ng infraction ang estudyante dahil hindi lang niya nabasa yung kanyang student manual or student handbook, hindi kasalanan ng eskwelahan. The same token doon sa maraming tao na nagsasabi, hindi naman namin alam yan dahil hindi namin nabasa. Hindi kasalanan ng Diyos. Kaya nga mayroong Katoliko, may pari. Iglesia, may ministro. Diba? Iba-iba yung tagapangaral. Kaya nga nandiyan sila para sabihin sa inyo na ang kasulatan ay dapat basahin. Because this is the collective bargaining agreement between God. Kung hindi mo alam kung ano nakasulat dito, hindi niya kasalanan. Okay, balik tayo. Ang sabi ng mga tao, hindi pala makatarungan yan Diyos niyan. Kasi predestination yan, Diyos pala yan ay namimili. Now, ang tanong ay ganito. Romans 9:12. Tingnan natin din yung sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Again. Now, sasabihin nyo, hindi naman context, out of context naman. Hindi tingnan ninyo, basahin ninyo kung out of context. Pero ito ang sinabi doon sa Romans 9:20. Okay, simulan natin sa 19. Ang sabi ay ganito.
Ito'y para doon sa mga nag-uusig na ang sabi ang Diyos ay hindi patas sapagkat ang Diyos nyo pala ay namimili. Kayo ay pinili, kami hindi. Hindi makatarungan ng inyong Diyos. Ngayon, ano ba ang sinabi ng kasunduan natin ng Diyos at saka ng tao? Sinulat ni Apostol Pablo para doon sa mga mananampalataya ng Korinto at applicable pa rin sa atin hanggang ngayon. Ito ang sabi. Pakinggan ninyo at tingnan nyo dyan. Kaya't sasabihin mo sa akin, bakit humahanap pa siya ng kamalian? Sapagkat sino ang kasalungat sa kanyang kalooban? Ngunit sino ka o tao na makikipagtalo sa Diyos? Sasabihin ba ng bagay na hilubog doon sa humubog sa kanya, bakit mo ako ginawang ganito? Okay? O wala bang karapatan ang magpapalayo sa luwad upang gumawa mula sa iisang limpak na isang sisiglan para sa marangal na gamit at ang isa ay para sa pangkaraniwang gamit. This is the argument. Hindi pala makatwiran yung Diyos nyo kasi ang Diyos nyo namimili. Pero ano sabi ni Apostol Pablo? Wala bang karapatan ang magpapalayo na kumuha ng isang luwal o lupa, clay, at hubugin ang clay na ito para sa kanyang kagustuhan? Wala bang karapatan ang magpapalayok na gamitin pangkaraniwang palayok lamang ito o ito ay isang special na palayok? Meron bang karapatan ang magbubuhan itong pattern nito? Itong manggagawa ng palayok nito? Meron ba siyang karapatan doon sa lupa na ito o sa luwad na ito na gawin ito kung anong kanyang kagustuhan bilang magpapalayok? Meron ba? Ako yung magpapalayok eh. At ito rin ang sinasabi ni Apostol Pablo doon sa mga tao na nagsasabi na ang inyong Diyos pala hindi makatarungan sapagkat namimili. Ang tanong ni Apostol Pablo, wala ba siya karapatan? Meron bang karapatan ang Diyos na mamili sa kanyang kadyusan? Kung wala siyang karapatan, hindi na siya Diyos. Limitado na siya. So, maliwanag na ang sinasabi ng kasulatan na ang mga mananampalataya, yung mga nanampalataya, kanina, kung nakita niyo yung ating klase, yung pananampalataya tapos yung pag-aaring ganap, papunta doon sa bagong buhay, di ba? The same thing ito. Ang sabi ng Panginoon ay, hindi pwedeng questionin o tanungin ang kapangyarihan o ang kagustuhan ng Diyos sa kanyang pagpili sapagkat siya ay Diyos. Sino ang tao? Ang sabi dito, tingnan niyo. Sa talatang 20, pakibasa ng isa. Gusto ko sa inyo magaling. Talatang 20 pasa, pakibasa. Pero sino ka para magreklamo sa Diyos na ganyan? Tayo mga nilikha ng Diyos, kaya hindi tayo makapagreklamo kung bakit ka tayo ginawang ganito. Ano sabi niya? Sino ka o tao para magreklamo sa Diyos? So kung tayo ay pinili ng Diyos mula sa karamihan at iba, walang karapatan ang sino man sa kanila na sabihin na kayo ay kalokohan lamang sapagkat yung Diyos na namili sa inyo hindi totoo. Teka muna. Collective Bargaining Agreement, IRR, anong sabi? Sino ka o tao? Sino ka? Wala bang karapatan ang Diyos na piliin kayo? Malas mo ka? Hindi kayo kasama. Kapogi tayo. So, nandito at nakita natin na ang Diyos pala at ang ating pagiging mananampalataya kung bakit tayo nakaupo sa upuan niya at tayo nakikinig sa Diyos. Hindi pala ito. Bago pa lalangin ng Diyos ang sanlibutan, yung hitsura niya nandun na sa kanyang kaisipan. Alam niya kung kayo ay tataba. Alam niya kung kayo ay mamamayat. Alam na niya yun because God is on mission. God is on mission. So hindi tayo aksidente sa pagiging mananampalataya. Now, dahilan sa tayo ay pinili ng Diyos. Pakibasa doon sa inyo. Kasi gusto ko kayo ang magbasa dyan siya para hindi sabihin ng mga nanonood nakakita dito na hugot-hugot lang. Basahin ninyo yung Juan 10:27 hanggang 29. Ito kagandahan sa atin kasi meron tayong kalayaan magbasa. Yung iba kasi pinagbabawal yan eh. Bawal magbasa. Meron lang daw karapatan magbasa ng Biblia at magpaliwanag ang ito mamangara. Sa atin hindi. Kasi collective bargaining agreement ito, dapat lahat meron tayo at lahat tayo dapat makaintindi dito at lahat tayo pumasa. Tama?
Now, basahin niyo doon sa Juan 10:27 hanggang 29. Pakibasa ng isa. 27. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. 28. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kalanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin inuman. 29. Ang aking ama siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong nakila sa lahat at hindi sila maaagaw inuman sa akin. Anong sabi ng Panginoon? Yung daw kanyang mga pinili ay kilala niya. Kasi ang mga mananampalataya ay inahalintulad sa tupa. Ang sabi dito ay kilala ng pastor ang kanyang tupa at ang tupa naman ay nakakakilala sa kanya at walang makakaagaw sa tupang yan sapagkat yan ay pag-aari sa Diyos. Ibig sabihin, ang lahat ng mga mananampalataya ay pinili ng Diyos at kilala ng Diyos. Sabi nga natin, bago panalangin ng sanlibutan, konsepto ng Diyos. At ang sabi dito, hindi lamang siya kilala ng Diyos, maging ang mga tupang ito ay kilala kung sino ang ating Panginoon. Kilala niyo ba ang Diyos? Bakit? Sapagkat bago pa kayo mabautismuhan, niluto na kayo sa ibang templo. Hindi ka pwedeng bautismuhan kung hindi mo alam ang Panginoon. At ito ay nagtutukoy patungkol sa ating Panginoon sa kanyang buhay at kanyang. So, anong sabi dito? Kung ikaw ay pinili ng Diyos, predetermined ka ng Diyos, you know your God, and no one can take you away from God. Anuman ang sabihin ng mga tao patungkol sa iyo, anuman ang nangyari sa buhay mo, anuman ang pagkakulang na nagawa mo, na kung saan naman sa huli ay merong pagsisisi o meron naman ang kondisyon ng Panginoon upang tayo ay patuloy. Ang sabi ng Panginoon, no one can take you out of that. Kaya nga sinasabi natin dito, galit sila dito yung mga yung faith plus work. Kasi naniniwala tayo na minsan tayo maligtas ay walang hanggan na ang ating kaligtasan. Eh sabi nila, kahit ka pala gumawa ng masama, ligtas ka pa rin. Teka muna, hindi mo alam yung sistema ng pagkakaligyan. Diba? Hindi ka pwedeng maging mananampalataya, gagawa ng masama dahil pag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, hindi ka natapos ng may proseso ng pag-aaring ganap. Kaya kahit kailan, kung ikaw ay naligtas, hindi ka maninatiling sa paggawa ng masama kasi ang tunay na kaligtasan pumapasok sa transition ng pag-aaring ganap o justification. So, ang sabi ng Panginoon, no one can take you up. Walang nakapag-aalis sa atin sa pag-ibig. Bukod doon, pakibasa ng isa yung Roma 8:38 hanggang 39. Pakibasa niyo. Maybe kayo ang nagbabasa para makita ng mga nanonood dito sa YouTube na lahat tayo ay may kapasidad na bumasa mula sa sarili natin salita ng Diyos. Pakibasa yung Roma 8:38 hanggang 39. Pakibasa, mataas, para marinig natin. Ganda ng Bible mo may ginto-ginto pa. Sige, sige. Sapagkat ako'y naniniwalang lubot na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na dati, kahit ang mga may kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit anuman sa ibang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Anong sabi ni Apostol Pablo dito? Walang anumang bagay na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit anumang bagay. Bakit? Dahil alam ng Diyos bago ka lanangin ang sanlibutan, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. At dahil sa kanyang pagkakilala dito, kung ikaw ay naging tao dito, ang sabi ng Panginoon, walang makakagaw sa iyo sa akin, at anuman ang mangyari, kahit anong kasauna, whatever, walang makapaghihiwala sa atin sa pag-ibig. Diyos. Gusto niyo ba yun? Amen. Yes and amen. Pag umayaw kayo doon bahala kasi. Anyway, so nakita ninyo kung gaano ka-explicit ang Bible. Napakaganda ng Biblia, hindi naman nag-discover.
Na ganun pala ang sinasabi dito. Hindi ba? Napakarami. Nako, isa pa. Pag ako'y pinagsalita nyo dito, ang gagawin ko man, ibibigay ko sa inyo na ang Diyos ay hindi nagkukulang. Matatawa kayo sa buhay ko. Huwag na sa pamilya, sa mga misis ko kasi laging rang-kerem. Mahal ko yan. Pero ako, in my possession, I got nothing. Pag ako nag-mensahe sa inyo tungkol sa ang Diyos ay hindi nagkukulang, baka mamatay kayo sa katatawa kung paano ang provision ng Diyos. Yes, nasa po yun. Gusto niyo sa susunod? Naranasan ko na. And maybe, Tingnan ninyo kung paano iparanas ng Diyos sa akin yung hindi ako nagkulang. Baka mamatay kayo sa katatawa. Amen. Baka mamatay kayo sa katatawa. Kasi, bigyan ko kayo ng sample. Tutuloy tayo mamaya dito, babantay. Ito, patanas-tas lang ito para makinig kayo doon sa susunod yung pag ako nag-isa. Kita niyo itong damit na. Tama, ganda no? Gagandahan pa kayo? Yes. Ito pa talaga. Mas pogi ka doon. Sample lang ito, doon para sa susunod ng mensahe. Patalas. Meron doon sa amin na yung cleaner ng damit. Yung naglilinis ng damit, laundry. Nalugi yung laundry. Ang daming naiiwan na damit. Tinawag ako, sir. Baka gusto mong bilhin yung mga damit doon, meron doon. Punta ako. Magano? Eh, mamahal to, di ba? Yes, mahal to eh. Yung klase ito, mahal to. Sabi ko, magano? Sir, 50. Ang dami, mamili ka. 50. Kita ko 3. Eh, ang laki. Malit kasi ako dati. Ang laki. Sabi ko, sige, mura eh. Ang tagal na nakatago nito. Ang tagal na nakatago nito. Kasi paano saan ko susuotin? Saan ko susuotin? Kung siguro 10 taon na nakatago ito. Dahil wala akong paggagamitan. Kita nyo ngayon. Dahil pinagamitan long time ago. 50 pesos sa isa. Ganyan mag-provide ang Panginoon. Ganyan mag-provide ang Panginoon. At sabi ko sa inyo, maraming nakakatulong. Well, anyway, balik tayo. So nakita natin dito na sinasabi ng banal na kasulatan na tayo ay pinili ng Diyos bago palalagin ang sanlibutan upang tayo ay mabuhay para sa Panginoon at ang pamumuhay natin dito sa sanlibutan ay walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ano man ang criticism na gawin nila, wala kayong pakialam siya. Ang ating baksihan ay ang salita ng Panginoon at ang Diyos ay nagsabi na kilala ng Panginoon ang kanyang tupa at ang tupang niya ng kanyang. Okay? So maliwanag dahilan sa pagkakapili ng Diyos sa atin, walang makapaghihiwalay between God and us. Why? Anak tayo ng Diyos. Okay? Last, Philippians 1:6. Pilipos. Yung mga electronic yan, magdadaya kayo. Tindot lang kayo. Sige, Pilipos 1:6. Pakibasa nito. Hindi, huwag kayong mahiya. Ako na. O, talo kayo na. Na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito na nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Amen. Ano sabi ko? Simula sa pagkapili ng Diyos sa atin bago pa lalangin ang sanlibutan hanggang sa hindi habang tayo nabubuhay, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. At ang sabi dito, hanggang sa huling ano? Ang sabi dito? Ako'y panatag sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. From beginning to end, God is always there. Na ang sabi niya kung sino siyang nagsimula before the existence of this world, until the time na dumating ang Panginoon, siya ang mga sa nakita niyo yung flow. From the very beginning of pre-existence on the mind of God, hanggang sa panganak kayo, makakilala until you end, until the death.
Ang sabi ng Panginoon, ito ang hitsura, ito ang plano ng predestinations. Ganito ang sistema natin. Hindi mo maganda. Kung ano ang nakasulat dito. You just have to discover what it is. Napakaraming bagay na matututuhan tayo. Kaya lamang sabi nga, hindi nyo ito matututuhan kung collective bargaining agreement, kung hindi nyo babasa. It is very important for you to read this. Because by reading this, you will understand the will of God. Amen. Sabihin kayo ng tama. So in closing, naintindihan nyo na ba na kung ano ang ibig sabihin ng predestination? Okay. Hindi naman kayo mawawala kasi pag makalimutan nyo, nakasubscribe naman kayo sa YouTube ko. At babalikan nyo lamang doon, nandidoon yung aking pinag-aralan. Maraming salamat.